Isa sa mga problema ng mga nasa loob ng isang relasyon ngayon, yung wala nang pakialam halos sa kanila yung mga partner. Hindi pong halos di na sila pinapansin, halos hindi na ganon yung treatment like before, di ba? Yung panahon na hinahabol-habol ka niya, nililigawan ka niya, di ba? Na yung full attention niya nasa. Kaya ang pakiramdam ng karamihan, parang wala nang pakialam sa akin tong partner ko. Parang taken for granted na. So, kung isa ka sa mga nakakaramdam ng mga ganyan, ginawa ko tong video na to para sa iyo. Dahil dito, pag-uusapan natin kung paano ka nga ba mas pupukusan ng partner. But before that, I want to thank you, kapatid, na kinlik mo tong video na to. Dahil you're one step ahead na sa maraming tao na naghahanap ng solusyon para mapaayos yung relasyon pero hindi nagta-take action. And yung pag-stay mo dito sa video na to hanggang dulo, for sure, makakatulong sa'yo at sa relasyon na meron mo. At mag-differentiate ng pagkatao mo mula sa iba. Kaya good job on that, kapatid. Tara, pag-usapan na natin yung mga bagay na pwede at kayang-kaya mong gawin para pupusan ka ng partner. Let's go! Hi, I'm Gary Timo at gumagawa pala ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo para may bigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Minsan kasi, kapatid, sobrang layo ng tingin natin. Feeling natin hindi natin kayang abutin o ma-achieve yung bagay na gusto nating maranasan o maramdaman o ma-experience sa buhay. Without knowing, may mga solusyon pala ay nandito lang sa harapan natin. Minsan nasa loob pa natin. At ang unang-unang paraan, kapatid, paano ka pupukusan ng partner mo? Ipukusan mo yung sarili mo. Let me ask you a question, kapatid. Paano ka ba napansin ng partner mo nung una kanyang kilala? Nung una kanyang nakita? Diba? You are on the best version of yourself. Na alam mo sa sarili mo na maganda ka, na sexy ka, na marami kang may pagmamalaki sa sarili. At ngayon na magkasama na kayo, aminin mo man o hindi, na complacent ka rin, na relax ka rin, na hindi maghahanap ng iba yung partner, na ikaw lang yung pipiliin ng partner, na ikaw lang yung bibigyan niya ng attention at oras, diba? Well, in reality, hindi nangyayari yan madalas. Kaya, ang pinakamagagawa lang natin ay yung bagay na kayang-kaya natin gawin. Katulad ng pagpipay natin ng attention sa sarili natin. Ano ba natin gagawin yan? Alagaan mo yung sarili. Huwag mong kalimutan yung sarili. Hindi porke binibigay mo sa pamilya mo yung pagmamahal na deserve nilang matanggap, hindi mo ibibigay yun sa sarili. Kung naalagaan mo sila, dapat ibigay mo rin yung pag-aalaga na yun sa sarili. Dahil kung mapapabayaan mo yung sarili mo at mawalan ka ng focus sa sarili, sino pang magbibigay o magtatapon sa'yo ng atensyon at oras, di ba? Kaya naman, focus on yourself, kapatid. Bigyan mo ng oras, panahon, at pagkakataon yung sarili mo na mag-improve, na ibalik kung sino ka, na hindi kalimutan kung ano ka. And I guarantee you, kapatid, kapag ginawa mo yan, mas pupukusan ka ng taong mahal. Ikalawa, be mindful of your words. Again, balik tayo sa una. Hindi mo nababanggit sa kanya kung ano yung mga bagay na nababanggit sa kanya ngayon, di ba? Tulad ng mga bagay na ayaw mo sa kanya, na dati hindi mo naman pinagsisigaw, na dati hindi mo naman pinupuna, di ba? The more natin napupuna yan, the more nasasaktan yung taong minamahal natin na nagiging dahilan para lumayo yung loob nila sa atin. Siguro hindi lang niya sinasabi rin sa'yo katulad ng hindi ko magsasabi sa kanya kung nasasaktan ka. Pero yung mga words na lumalabas sa bibig mo, posibleng nakakasugat ng hindi natin nalalaman. Kaya naman, ito yung mga possible reason kung bakit nawawalan na siya ng gana, nawawalan na siya ng oras at atensyon na dapat nakalaan para sa'yo. Kaya, be mindful of your words. Ikatlo, avoid negatives. Minsan kasi, kapatid, kapag nahahawa tayo ng mga negatibong pangyayari sa paligid natin, tayo rin mismo nagiging negative na rin, diba? Sa buong maghapon. Halimbawa, pagising mo ng umaga, nag-alarm ka ng 5:30 pero nagising ka ng 7:30. Alam mo sa sarili mo na late ka. Ang mapagbubuntangan mo ng galit mo, imbis na sabihin sa sarili mo na ako talaga yung may kasalanan kung bakit ako na late dahil late din ako natulog. Isisisi mo yan sa iba. Isisisi mo yan sa nasakyan ng kotse, kapag papasok na sa trabaho, isisisi mo yan sa trapiko ng Pilipinas na alam naman natin na laging traffic. Isisisi natin sa mga bagay-bagay na hindi naman talaga natin mapangahawakan, di ba? Na hindi natin napapansin na nag-dive deeper na tayo sa mga negative things. Na in the end, tayo rin yung nagsasuffer. Kasi
lumalayo yung loob ng mga taong mahal natin sa atin dahil nasasaktan natin sila without knowing it. Kasi nasakumb lang tayo sa pagiging negative natin sa buong maghapon, di ba? Kaya ito yung iiwasan mo para mas fokusan ka ng taong mahal mo. Yung iwasan yung mga negative na bagay, tao, o event na darating sa buhay. Ika-4, love unconditionally. Minsan, sobrang expecting tayo ng pagmamahal na ibigay sa atin ng taong pinili natin. Masasaktan tayo kapag hindi natin nare-receive yun. Tama? Kaya naman, subukan natin at gawin natin yung part natin na mahalin yung tao na yun despite not receiving anything. Diba? Mahalin natin sila na unconditionally para alam mo sa sarili mo kung hindi ka niya mahalin din, naibigay mo yung part mo. Nagawa mo yung best mo para iparamdam sa kanya yung tunay mo nararamdaman. So what if naman, ibinalik niya yun sa'yo? Mas binigyan ka niya ng attention, mas pinukusan ka niya. Di ba, panalo ka? Kaya instead of loving conditionally, mahalin mo siya without condition. Okay? Ika-5, be grateful of what you have. Sabi ko nga kanina, sa sobrang layo ng tingin natin, hindi natin napapansin kung ano yung meron na tayo. Hindi natin napapansin na yung mga bagay na meron tayo ngayon ay yung mga bagay na pinapangarap natin dati. Kaya siguro tayo hindi pinupukusan ng taong mahal natin dahil masyado tayong nakatingin sa bagay na wala pa sa atin. Yung tipong gusto ko ng ganito, gusto ko maging ganito tayo. Without knowing na yung pagmamahal na binibigay niya sa'yo, yun pala yung deserve mo. Yung pala yung pinangarap mo lang dati, di ba? Lagi tayo nag-expect ng much more, much better, without saying to ourselves na dati pangarap ko lang to. Dati gusto ko magkaroon nito. At ngayon na meron ako nito, hindi pala ako nakokontento. Be grateful on what you have at magre-reflect yan sa pagkatao mo. Magre-reflect yan sa buhay mo. Na in return, mas magiging happy person ka, mas magiging vibrant ka sa mga tao sa paligid mo, at mas mapapansin ka ng taong mahal mo. And I hope nabigyan ko kayo ng idea, insight dito sa video na ginawa ko ngayon. If nabigyan ko kayo ng ideas, please help me share this to the loved ones na posible rin natin matulungan ng video na to. Para nakatulong na kayo sa kanila, natulong na rin ako sa kanila. Sa lahat pala ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at na lagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa pagiging panonood at suporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin na ito na i-upload pa natin sa ilaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Mag-iingat ka lagi kung nasaan mang lugar ka naroon. May God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken